Nako po, ay matindi ho ito. Desperado na itong si Sara Lustay Duterte. Mantakin niyo ho itong mga sangkot sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Aba, ay kinakausap at pinangangakuan na hindi sila makukulong kapag siya na ang presidente. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, heto at mainit-init pa. Pag-usapan muna natin ito. Itong mga galawan ni Sara Lustay Duterte. Kaya pala, itong mga testigo at itong mga sangkot sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan sa pamamagitan ng Flood Scandal Ghost Project. Ang suporta ho ay kay Sara Lustay Duterte sapagkat ito ang dahilan, pinangakuan, kinausap na siya na ang bahala, hindi makukulong kapag siya na ang presidente. Pakilike lang ho ang video na ito mga kaibigan. Kung nagustuhan nyo po, sabay-sabay po nating i-like. Please like and subscribe my YouTube channel. Mga kaibigan, importanteng malaga na malaman nyo po ito, mapanood. Kapito, huwag kayong alis. Kapag mayroon po kayong pagkakataon, samahan nyo po ako. Itong ibahagi sa inyo, matindi ho, mga kaibigan. Kaya pala itong mga sangkot sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan ay ika nga po ay malalakas ang loob na lumalaban sa gobyerno sa pamamagitan ng mga illegal na paraan dahil kumakapit sila sa pinanghahawakan ni Sara Lustay Duterte na siya na ang bahala. Ay hindi na tayo magtaka. Kaya nga yan si Roque ay ganyan na lang dahil ang gusto nila ay itong iupo si Sara Duterte sapagkat kapag nga presidente na siya, lahat ng wanted, lahat na magnanakaw ng pera ng taong bayan, senador, congressman, ilang senador ito? Nandiyan pa si Kibuloy, nandiyan pa si Bantag, lahat yan mga kaibigan, ay ipapawalan sala ni Sara Lustay Duterte. Eto, mga mahal kong taga-subaybay, ito ang resibo, shoutout po sa lahat. Nako, Sinasabi niya na sana ay hindi siya mapatay bago niya isiwalat. Kung yan pala yung concern niya, unang-una, syempre dapat ipakita niya muna ebidensya niya kung talaga nasa yung threat. Sabi niya, as early as March 2025, may threat na siya, ba't hindi man lang malingaw-ngaw? At nakikipag-usap pa siya di umano kay Speaker Romualdez. Diba? Nagpapaalam pa siya and everything. So parang taliwas doon sa sinasabi niya, may threat as early as March 2025. And from that time, sabi niya, sana wag siya mapatay bago siya magsiwalat. Kung totoong concern siya sa bandang gitna, mga mahal kong taga-subaybay, dito ho, malalaman nyo kung ano ang mga dahilan kung bakit itong si Saldico ay nagkakaganito, bumaliktad ho. Dahil ho, mayroong mga dahilan. At syempre, damay ho dito, itong mga senador na ikangay, kinasuhan na diyan sa ombudsman. Panoorin po natin. Katotohanan at concern siya sa bayan, bakit series pa? Di ba dapat isang bultuhan lang yung sinabi niya? Ito lahat ng katotohanan. So sa akin, the way I see it, tama ka, parang ang dating ito, timely ito para sa rally. Parang ginawa talaga ito for this. Para paalabin ang damdamin ng tao. Kaya lang, hindi kasi maganda yung script nila eh. May butas, ang daming butas. At ang sabi ko, nila mukhang pangatlo na to, tanghuli, pero may ilalabas pa siya. So kung baka gumagawa na naman sila ng panabagong script para mas malinis naman. Kanino kayang script? Sabi nyo nga script na ito, sila. Ito ba? Maliwanag ho ang script, mga mahal kong taga-subaybay. Alam ko naunawaan nyo ito. Ito sa bandang gitna, ito pa ang matutaklasan nyo. Matindi ho. Ano ba ang tingin po ng pamahalaan? Si Zaldico lang nga ba ito? Or there's a group behind this? Okay, ito mga timing na to, hindi namin napag-usapan ng Pangulo to. Sa akin o sa kanya, hindi niya to nabanggit sa akin. But ako, sabi ko nga personally, yung pagkakaramdam ko is meron gumamit. May gumagamit kay Zaldico. Mukhang may nangako na kapag naiba ang liderato, kasi yun naman din ang punto nila eh. Pag-alabin ang damdamin ng tao para mawala ang Pangulo sa posisyon. Kasi pag nawala ang Pangulo sa posisyon, naiba ang liderato, lahat ng kaalyado mukhang maliligtas sa pag-iimbestiga ng mga anomalyang ito. So, yun lang yung nakikita natin. Hindi somehow ang ating president. Ay nako, ay napakaliwanag mga kaibigan.
Alam ko nakunawaan nyo. Yan po si Attorney Claire Castro, ang Yusik ng Malacanang at nakapagsalita na rin ng Malacanang. Data po at sa puntong ito, mga mahal kong taga-subaybay, ay nasabi natin na itong mga sangkot sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan ay maliligtas ayon dito sa binahagi ko po sa inyo. Yan ang gustong palabasin ngayon ni Sara Duterte, kaya tumihingi siya ng simpatiya, suporta, at yung ibang testigo ay bumaligtad, at yung ibang magnanakaw na dating kakampi nitong si ating Pangulong Bongbong Marcos ay kung ano-anong mga script ang mga sinasabi. Nandyan si Saldico, at yan ay ika nga po ay maliwanag na ito ay isang paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Gumagawa sila ng script ng ating Pangulo ay nagkaroon po ng pagnanakaw at kickback na bilyon-bilyon. Yan po ay walang katotohanan ayon sa lumalabas sa investigasyon na itong si Saldico. Nagagawa lamang dahil di umano ito ay kinausap at pakawala ni Sara Lustay upang sa ganon ay pangakuan siya o pinangakuan na kapag siya na ang umupong presidente, lahat na bilyong ninakaw niya ay sarili niya na, hindi na kukwestiyonin, hindi na siya ikukulong, hindi na siya iimbestigahan. Magkakamali kayo. Kahit kausapin nyo yan, Sara Lustay, alam kong pakawala nyo yan, kampo ni Sara Lustay, bago magpasko ay may makukulong na congressman, dating congressman, at ilang senador. Ganyan din ang ika nga po ay lumalabas na anumang public opinion at siyempre naaayon din kay Attorney Claire Castro na palit ulo. Palit ulo. Kaya nga, tinaiming itong paglabas ng kasinungalingan nitong si Saldico, nitong rally. Ang akala nila ay magagalit ang taong bayan. Magiinit ang taong bayan, sisilakbo na parang apoy na mainit kapag nalaman nila na ang ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos ay sangkot dito sa sinasabi na kasinungalingan na scripted ni Saldico. Mga kaibigan, alam ko, naunawaan nyo ang gusto kong ipunto. Pabor po ba kayo na maging presidente itong malakas ang sapak na ito na kulang sa tornilyo, Sara Lustay? Sapagkat ngayon pa lang ay ginagawa niya na ang ika nga po yung mga illegal na paraan, desperado na kung sino-sinong kinakausap para pabaliktarin at manira sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. In reaction po sa comment section, ninanyayan ko kayong magbigay ng anumang public opinion. Sino pa kaya ang bibiktimahin nito, mga kaibigan, nitong si Sara Lustay Duterte, nakakausapin, na pangangakuan na kapag siya ay presidente na, kung siya man ay makukulong, kapag hindi pa siya presidente ay papapawalan sala. Lahat ng kaso ay mawawala. Sino pa kaya ang mabibiktima nito? Marami na akong kinausap nito na mga senador. Nandyan ang mga senador na hindi ko napapangalanan, kilalang kilala nyo na kinausap nito, kaya't ang suporta ay nasa kanya dahil pagdating na siya ang presidente, hindi sila makukulong at hindi pagpapatuloy ang kaso pa na nakabinbin, mga kaibigan. Alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Hanggang ngayon bantayan natin ang rally dahil itong si Sara Lustay ay pinalayas ang kampo ni Sara Lustay ay pinalayas diyan po sa ika nga po ay lumalahok na nanggugulo sa kampo ng INC. At itong INC, mga kaibigan, wag po tayo magpauto dito sa mga ito. Ang sabi nila ay transparency. Ang sabi nila ay accountability. Bakit nandyan si Marcoleta na ika nga sinisisi ang gobyerno na dapat siya magkaroon ng accountability, transparency? Wag po tayo magpauto dito sa mga INC na ito. Madaling sabihin na transparency, accountability, ba't kulang sila sa gawa? Ang mismo, itong si Marcoleta, ang bigyan ng accountability at transparency. Sa salin niya marami ang questionable. Sanlay ko sa video na ito. Maraming salamat. Bye-bye.